Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay hanggat hindi ka humihingi ng tawad. Ang pangungusap na iyon, ang tinig na iyon, ang sandaling iyon, hindi ito dumating sa sigawan o pagbagsak ng pinto. Dumating ito na may malamig na katiyakan, na parang isang hatol na nailimbag na, nakatupi at ibinigay sa akin. Tumayo ako sa harap ng pintuan ng tahanan na dapat sana'y akin. 42 taon, isang kasal, 2 anak, at hindi mabilang na Pasko ng pagdiriwang ang lumipas. At pinanood ko ang aking manugang na sabihin iyon nang hindi kumukurap. Walang taas ng boses, walang emosyon, tanging linya na malinaw niyang inensayo. Tumingin ako sa aking anak, umaasa ng kahit ano. Kahit anong reaksyon. Isang pagtaas ng balikat, isang ubo, isang pagtutol. Kahit isang tingin ng kahihiyan. Pero si Miguel, dati si Sam, ay nakatingin lang sa sahig na parang ang guhit ng kahoy ay biglang naging napaka-interesante. Nakapamaywang siya. Walang sinabi. Dinala ko yung mga kahon ng litrato, sabi ko. Yung mga nasa atik. Sabi mo gusto mong tingnan. Tiningnan mo ang mga gamit namin, nanay? Putol ni Isabel, dati si June, nang hindi nagtatanong. Mga gamit namin? Tumingin ako sa 2 lumang kahon sa may porch, ang lumang uniforme ng militar ng asawa ko, mga litrato, noong sanggol pa si Miguel at Sofia, mga sulat ng aking yumaong ina, lahat nakaimbak sa aking atik sa aking bahay. Hindi, sa bahay natin, hula ko. Mula nang magbayad si Miguel ng property taxes, 10 taon na ang nakalilipas, at inilagay namin ang titulo sa pangalan naming 2 para sa legal na kaginhawahan, hindi ko na masyadong inisip yon. Kabuburyal ko lang kay Ricardo, dati kay Walter, at sinabi ni Miguel na mas madali daw iyon. Ang uri ng madali na hindi mo mararamdaman na pagtataksil hanggat huli na ang lahat. Hindi ako naghahalughog, sabi ko ng mahina. Nailigtas ko lang yung uniforme. Inalagaan ni Ricardo iyon ng 40 taon. Akala ko gusto ni Sofia. Tumawa si Isabel. Maikli, parang hingal, sarkastiko. Hindi nga naalala ni Sofia si Mr. mo. 6 na taon lang siya nung namatay siya. At huwag mong ipagkunwaring ikaw ang tagapagbantay ng kasaysayan ng pamilya dahil lang nag-iipon ka ng mga alikabok na kahon. Hindi pa rin tumitingin si Miguel. Kinuha ko ang isa sa mga kahon at dahan-dahang itinulak gamit ang dulo ng aking sapatos. Uuwi na ako, sabi ko. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa pag-alala sa mga taong nagmahal sa akin. Nagsalubong ang mga braso ni Isabel. Kung gayon, hindi ka namin sasalubungin hanggat hindi ka humihingi ng tawad. Hapon na noon, tahimik ang kalsada. Ang kakaibang tahimik na suburbia sa kalagitnaan ng Agosto kapag hindi pa nagsisimula ang klase. Pero parang pagod na ang tag-init. Dahan-dahan akong yumuko, ang aking mga tuhod ay sumisirit na parang mga lumang tabla para pulutin ang isa pang kahon. Walang salita mula kay Miguel, walang bahid ng emosyon. Pagbaba ko sa porch, nahagip ng mata ko ang bintana ng sala, ang lugar kung saan dati nauupo si Ricardo kasama ang kanyang crossword at isang mangkok ng mani. Nagbago na ang kurtina, pati ang muebles, wala nang natira sa kanya doon. Naglakad ako pabalik sa aking kotse. Nakaparada pa rin ito sa driveway na pinapasukan ko araw-araw sa loob ng 4 na dekada. Nasa ilalim pa rin ng puno ng maple na itinanim namin noong 10 taon si Miguel. Hindi ako umiyak. Hindi noong nag-back out ako. Hindi noong nadaanan ko ang mailbox na dati kong ginagawang dekorasyon tuwing Pasko. Kahit hindi noong nakita ko ang mga hydrangeas na itinanim ni Ricardo para sa akin na namumukadkad sa tabi ng bakod, kulay bughaw pa rin. Hindi ako umiyak. Ngunit may isang bagay sa akin, isang bagay na matigas at matiyaga, ang nagbago. Pagdating ko sa pangunahing kalsada, nagpasya na ako na hindi na nila kailangang mag-alala na pigilan ako sa pagpasok sa bahay dahil sa gabing iyon, hindi na ito ang bahay nila. At doon nagsimula ang lahat, hindi sa isang malaking away o isang dramatikong pagbubunyag, kundi sa isang pangungusap na binigkas sa porch ng isang taong nag-isip na ang kabaitan ay opsyonal na pagkatapos ng isang tiyak na edad. Nagkamali sila. Maaaring ako ay 76 taong gulang, ngunit alam ko pa rin kung paano huminga ng malalim, gumuhit ng linya at lumakad dito. At malapit ko na itong gawin.
Ang kusina ay parang mali sa sandaling pumasok ako. Masyadong tahimik, masyadong maayos, na parang set ng teatro na ginawa para magmukhang may nakatira dito. Ngunit walang tunay na nakatira. Inilagay ko ang mga kahon sa mesa, pagkatapos ay tumayo lang doon ng 1 minuto, hawak ang mga gilid na parang itataas ko ulit o itutulak papalayo o sisigawan. Wala akong ginawa sa mga iyon. Sa halip, umupo ako sa upuan na pinakamalapit sa bintana, yung umuugong pa rin tulad ng tuhod ni Ricardo noon. Sa labas, ang bakuran ay mukhang hindi nagbago. Parehong hindi nalilinis na lavender, parehong mantsa ng damo kung saan minsang nagtayo ng treehouse si Miguel kasama ang kanyang ama. Ngayon ang puno ay nakatayo ng mag-isa, nalaglagan ng mga sanga nito, na parang nahihirapan na sa kanyang layunin. Kinuha ko ang isang litrato mula sa kahon. Si Miguel, 10 taong gulang, nakangiti ng malapad na parang wala na siyang lugar para sa kalungkutan. Isang ngipin ang nawawala, isang medyas na kataas, isang medyas na kalawit. Ang sulat kamay ko sa likod ng sulat. Birthday ni Miguel, chocolate cake, mapagpala ang araw. Aking mga tala. Pinanghahawakan ko ang mga maliliit na bagay na ito sa loob ng ilang dekada, hindi dahil mahalaga ang mga ito, kundi dahil ito ay patunay. Patunay na narito ako, na nagmahal ako, na nagtrabaho ako at nagluto at umiyak at nagbayad ng bills at nagkumpuni ng mga sira at nanatili sa bawat mahabang gabi ng lagnat at away at takot. At ngayon, lahat ng iyon ay napunta sa isang pangungusap. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay. Pumunta ako sa cabinet at gumawa ng tsaa para sa sarili ko. Gawi, hindi pangangailangan. Ang takure ay sumirit at tumingin ako sa apoy. Pinapanood itong kumislap na parang isang tanong na hindi ko pa naglalakas loob na itanong. Nang mamatay si Ricardo, bigla ito, isang stroke. Isang sandali, siya ay katabi ko, umiinom ng sabaw at nagbabasa ng isang nakakatawang balita, at sa susunod, siya ay nakahandusay, ang kanyang kutsara ay kumakalansing sa mangkok. Hinawakan ko ang kanyang kamay noong dumating ang ambulansya. Hindi ko malilimutan kung gaano kalamig ang naging pakiramdam sa silid pagkatapos nila siyang dalhin, na parang ang kalungkutan mismo ang nagpabago sa hangin. Sa mga buwan na sumunod, ako ay isang anino. Dumating ang mga tao, umalis ang mga tao. Dumating ang mga casseroles at nawala ang mga ito. Si Miguel ay tumulong sa mga forms ng bangko, sa insurance, sa mga buwis. Mabait siya noon, maalalahanin. O marahil, kailangan ko lang siyang maging ganoon. Ang bahay ay naging mas tahimik, hindi walang laman, manipis lang, na parang ang mga dingding ay bumitaw na ng hininga. Nagsimula akong muling magturo ng part-time, magboluntaryo sa library, mag-knit para sa NICU sa lokal na ospital. Patuloy akong gumagalaw. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Pagkatapos, dumating si Isabel sa eksena. Maganda, competent, ang uri ng babae na hindi kailanman nakakalimutan ng birthday, ngunit laging nakakalimutang makinig. Mula sa simula, tinatrato niya ako na parang pansamantalang abala, isang lumang bersyon ni Miguel na sinusubukan niyang burahin. Sinubukan kong maging mabait. Umiiwas ako sa kanilang daan. Hindi ako nagkokomento tungkol sa kanilang mga dekorasyon, kahit noong pininturahan niya ang mural na inabot ng 3 weekend ni Ricardo para sa nursery ni Sofia. Nilunok ko ang lahat dahil mukhang masaya si Miguel, dahil maliit pa si Sofia. Dahil naniniwala akong balang araw ay sapat na ang kabaitan. Ngunit ang kabaitan ay hindi kontrata. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng kahit ano sa sulat. At malinaw, hindi ka nito maipapadaan sa pintuan sa harap. Dinala ko ang aking tsaa pabalik sa mesa at muling tumingin sa mga kahon. Bawat bagay sa loob nito ay may bigat. Isang halaga. Alam kong hindi lang ako tumitingin sa mga keepsake. Tinitingnan ko ang ebidensya ng lahat ng ibinayad ko sa buhay na ito, sa bahay na yon, sa kanila. At humihingi sila ng tawad para sa ano? Para sa pag-iingat ng isang talaan, para sa pagtangging maglaho ng tahimik. Isang katok sa pinto ang pumulot sa akin mula sa aking mga iniisip. Natigilan ako ng 1 segundo, pagkatapos ay tumayo. Si Aling Nena, dati si Donna, ang aking kapitbahay sa halos 3 dekada, ang palaging nagdadala sa akin ng kamatis sa tag-init at tinatawag akong Elena
dati si Marty, na parang 25 taong gulang pa kami. Nakita kitang umuwi, sabi niya, iniaabot ang isang maliit na kahon. Bagong luto lang ang bibingka, dati ay peach cobbler. Aling Nena, sabi ko, biglang nanginginig ang aking tinig. Lagi kang nandyan kapag ang mundo ay nagiging impyerno. Ngumiti siya, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Mukhang pagod ka. Pagod nga. Gusto mong pag-usapan? Hindi pa ngayon. Tumango siya. Sige, kumain ka muna, tapos mag-usap tayo. Kinuha ko ang bibingka, inilagay sa counter at pinanood siyang maglakad pabalik sa damuhan. May natanggap akong isang mensahe sa answering machine mula kay Sofia. Hi Lola, sabi ni Papa, hindi ka raw maganda ang pakiramdam. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi maganda ang pakiramdam. Tumawa ako. Tahimik, mapait na tunog. Binabago na nila ang kwento. Sayang para sa kanila. Ako pa rin ang may hawak ng pluma. Bumili kami ni Ricardo ng bahay na ito noong tagsibol ng 1981. Mas mahal ito kaysa sa kaya naming bayaran at mas maliit ang espasyo kaysa sa gusto namin. Ang plumbing ay sumisirit. Ang bubong ay tumutulo sa timog silangang sulok at ang porch ay nakasandal na parang may kinikilalang kasalanan. Ngunit ito ay sa amin. Pinirmahan namin ang mga papeles na nanginginig ang mga kamay at may kagalak na takot, ang uri ng takot na kasama ng paggawa ng isang bagay na mapanganib ngunit kinakailangan. Binuhat niya ako patawid sa pintuan na parang mga loko sa pelikula. Hindi pa namin nabababa ang mga pinggan. Ang linoleum sa kusina ay nakabaluktot na sa mga sulok at naaalala ko si Ricardo na nakaluhod na may martilyo. Sinusubukang patagin ito habang ako ay nakatayo doon na may bag ng grocery na puno ng dilatang sabaw at isang bote ng murang alak. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Ayusin natin itong lugar na ito, Elena. Pupunuin natin ito ng ating mga buhay." At ginawa namin. Natagpuan ko ang alaala na iyon na nakalibing sa isang maliit na stained notebook sa ilalim ng isa sa mga kahon. Isinusulat ni Ricardo ang kanyang mga to-do list doon na parang isang lalaking naghahanda na mabuhay magpakailanman. Higpitan ng balbula ng laundry room, palitan ang rehas ng porch, pahira ng latch ng gate, at sa ilalim ng lahat, sa mas maliit, halos nahihiyang sulat, planuhin ang anniversary weekend, tawagan ng florist. Isinara ko ang notebook at tumingin sa mga dingding ng kusina. Walang maganda rito. Hindi ayon sa pamantayan ng magasin, ngunit bawat pulgada ay sa amin. Ang gasgas sa tile malapit sa kalan kung saan nahulog ni Miguel ang isang cast iron pan. Ang mga hindi magkatugmang knobs sa pantry na nahanap ni Ricardo sa isang garage sale at iginiit na may character. Ang sikat ng araw na tumatama sa mesa sa tamang oras, 4:10 ng hapon, bawat araw ng taon. Ito ay hindi mga dekorasyon, ito ay ebidensya. Narito ako, nabuhay ako rito, at ngayon gusto nilang paalisin ako sa sarili kong buhay na parang bisita na lumampas na sa oras ng kanyang pagbisita. Noong si Miguel ay 9 na taong gulang, nabali ang kanyang braso habang nahuhulog mula sa swing sa bakuran. Si Ricardo ay nagtatrabaho ng huli noong gabing iyon at binuhat ko siya papunta sa kotse, binalot ang braso niya sa tuwalya at nagmaneho ng 45 minuto papunta sa pinakamalapit na ER na tumatanggap ng aming insurance. Nanatili ako sa kanya buong gabi na nagbabasa ng mga biro mula sa isang dog-eared highlights magazine habang siya ay umiiyak sa aking sweater. Hindi naaalala ni Miguel ang gabing iyon. O naalala niya ito at nagpapanggap na hindi. Ang naalala niya ay ang pag-iingat ko ng masyadong maraming kahon, pagsusuot ng lumang sapatos at hindi pag-unawa kung paano gumagana ang mga iPhone. Sa isang lugar sa daan, nagmula ako sa pagiging araw tungo sa pagiging isang sagabal. Inakala kong nag-ingat ako. Inakala kong inayos ko ang aking orbit para bigyan siya ng espasyo. Ngunit nakikita ko na ngayon na palagi akong magiging sobra, masyadong present, masyadong hindi maginhawa. Ang legal na dokumento ay naroon pa rin sa gilid ng drawer ng aking desk. Pinagsamang titulo, tenancy in common, pirmahan at notaryo. Ito ay dapat na mas madali. Pagkatapos mamatay ni Ricardo,
Nag-alok si Miguel na tumulong sa mga buwis at masyado akong pagod para makipagtalo. Sabi ng abogado ay okay lang na mapapanatili ko ang buong karapatan sa paggamit na walang magbabago. At sa loob ng ilang panahon, hindi naman nagbago. Pagkatapos ay dumating ang mga renovation, suhestyon ni Miguel. Kailangan i-modernize ang kusina. Nakakadismaya ang pintura at alam niya ang isang kontraktor. Nagbayad ako ng kalahati, pagkatapos ay higit sa kalahati, pagkatapos ay lahat. Naalala kong iniisip, mas madalas siyang bibisita kung ito ay mararamdaman na parang kanyang tahanan. Lumalabas na hindi siya nagtatayo ng tulay. Siya ay nagtatayo ng isang alibi. Noong tinanong ko ang tungkol sa pagbebenta ng bahay noong nakaraang taon para mag-downsize lumipat sa mas maliit na lugar, marahil ay isang komunidad na may ibang mga kababaihan na kasing edad ko, sinabi ni Miguel na hindi masyadong mapanganib, masyadong maraming pagbabago. Sinabi niya na, mas ligtas ako dito. Nakakatawa, ligtas. Hindi ko kailanman inisip na ang kaligtasan ay isang kulungan hanggang noon. Muli akong tumingin sa paligid ng silid. Ang mesa ay nikot at nabahiran at bahagyang hindi pantay. Ngunit iyon ang lugar kung saan kami naglaro ng libu-libong rounds ng dominoes. Lumana ang mga kurtina, ang kalan ay temperamental, at ang mga sahig ay umuugong sa mga pattern na alam ko sa puso. Ang bahay na ito ay hindi kailangan ng pagliligtas. Kailangan nito ng pagpapalaya. Tumayo ako, naglakad papunta sa drawer at kinuha ang mga dokumento, ang notaryong selyo, ang property ID, ang contact card mula sa realtor na minsan inirekomenda ni Miguel, ngunit hindi ko kailanman tinawagan. Inilagay ko lahat sa mesa sa tabi ng hindi nagalaw na bibingka. Hindi ko kailangan ang kanilang pahintulot. Kailangan ko lang ang sa akin. Ang pangalan ng banker ay Atiern Reyes. Mayroon siyang mukha ng isang binata na may paggalang ng isang matanda. At nang pumasok ako sa branch noong umagang iyon, suot ang parehong coat na suot ko sa libing ni Ricardo, tumayo siya na parang ako ay isang mahalagang tao. Gusto kong gumawa ng mga pagbabago tungkol sa titulo ng aking ari-arian, sabi ko sa kanya. At mas gugustuhin kong makipag-usap sa isang taong may malinaw na pag-unawa sa batas ng joint ownership sa Pilipinas. Kumislap siya ng isang beses, pagkatapos ay tumango. Siyempre, Ginang Reyes, maupo tayo sa conference room? Naghahanda ako. Ang orihinal na titulo, mga kopya ng huling 20 taon ng mga dokumento sa buwis, mga sulat mula sa ahensya ng insurance, at ang binagong pagtatasa ng ari-arian na ipinadala nila pagkatapos naming idagdag ang bagong sighting. Isa pang regalo mula kay Miguel na binayaran ko ng buo. May hawak siyang kontrol kay Miguel, ngunit hindi ito mapilit. Ito ay malambot, puno ng pagkakasala. Hindi niya sinabi, huwag makinig sa iyong ina. Sinabi niya, sinusubukan ko lang gawing mas madali ang lahat para sa lahat. At si Miguel, Diyos pagpalain siya. Nagkamali iyon sa kabaitan. Ang unang totoong pako ay dumating 5 taon na ang nakalilipas. Si Sofia ay kagagaling lang ng 16 at nag-alok akong tumulong sa kanyang unang kotse. Isang bagay na maliit, gamit, ligtas. Nagtabi ako ng ipon mula sa isang side job na kinuha ko sa pag-organisa ng mga archives ng library. Sinabi ko kay Isabel iyon habang umiinom ng kape. Ngumiti siya ng magalang at sinabi, "Salamat Elena, ngunit tinuturuan namin si Sofia ng halaga ng pagkamit ng mga bagay." Iyon ay magiging marangal kung hindi nila binili sa kanya ang isang bagong Honda Civic sa susunod na linggo bilang isang sorpresa. Hindi ako nagalit na hindi nila kailangan ng pera ko. Nagalit ako na hindi nila gusto ang aking tulong. Sinabi ni Ricardo na ang mga tao ay humihinto sa pakikinig sa kanilang mga ina sa sandaling makahanap sila ng taong tuminti sa kanila ng mas epektibo. At sa tingin ko ay tama siya. Alam ni Isabel kung paano magbigay ng papuri. Alam niya kung paano sabihin, napakatalino mo at napakahusay mong provider, sa tamang tono ng boses. Si Miguel ay nagningning sa ilalim ng ilaw na iyon na parang sunflower. At ako ang anino. Tumigil ako sa pagdadala ng mga baked goods sa kanilang bahay. Hindi sila kinakain. Tumigil ako sa pag-aalok na mag-babysit noong si Sofia ay nasa middle school.
Nag-hire sila ng mas structured. Tumigil ako sa pagbibigay ng mga regalo sa kaarawan na hindi nila napili mismo. At bawat taon, ang espasyo na aking sinasakop ay lumiliit, ang aking mga opinyon ay nagiging mas tahimik, ang aking papel ay nagiging mas madilim hanggang sa ito ay lumiit sa isang salita. Apologize. Para saan? Para sa sobrang pag-aalaga, para sa paghawak sa mga bagay na gusto nilang kalimutan. Hindi, salamat. Dumating ang appraisal team noong Biyernes ng umaga. 2 babae, mahusay, magalang, medyo masyadong formal, ngunit gumalaw sila sa bahay ng may paggalang, hindi paghuhusga. Isa sa kanila ay huminto sa hallway, tumitingin sa larawan ni Ricardo sa kanyang uniforme. Ang iyong asawa? Tanong niya. Oo, pumanaw noong 2009. Tumango siya. May mabait siyang mga mata. Iyon ang unang mabait na bagay na narinig ko sa loob ng ilang linggo. Natapos sila ng mabilis, kinuha ang kanilang mga tala at nangako ng isang ulat sa Lunes. Sa parehong araw, makikita ko ang abogado. Nang gabing iyon, gumawa ako ng pie ng walang dahilan, para lang sa akin. Blueberry, paborito ni Ricardo. Kumain ako ng isang hiwa habang mainit mula sa oven, nakatayo ng nakayapak sa kusina. Ang amoy ng asukal at lemon ay pumupuno sa bahay na parang himno. At sa unang pagkakataon sa ilang taon, hindi ako naglagay ng pangalawang plato. Hindi kailanman sumigaw si Isabel. Iyon ang kanyang henyo. Ang kanyang talas ay nakadamit sa mga pampalusog, ang kanyang mga hiwa ay nakabalot sa seda. Hindi ito kailanman naging hindi ka welcome dito. Ito ay, siguro mas komportable ka sa bahay. Hindi kailanman, hindi namin gusto ang opinyon mo, ngunit pag-usapan natin ang simpleng bagay ngayong pagkakataon. Ang unang pagkakataon na talagang naunawaan ko kung ano ang iniisip niya tungkol sa akin ay noong Pasko pagkatapos mag-11 si Sofia. Ginugol ko ang isang linggo sa pag-knit ng scarf. Malambot na kulay abo na lana, maselang lacework, isang pattern na na-memorize ko noong dekada 80. Binuksan ni Sofia ito, kumislap at ngumiti ng magalang. Bago pa siya makapagsalita, tumawa si Isabel at sinabi, "Gusto ni Lola ang kanyang mga maliliit na proyekto, hindi ba?" Sa ganoong paraan, ang regalo ay naging isang pag-usisa, isang relikya, isang bagay na kakaiba at lipas na. Nang gabing iyon, nakita ko itong nakasabit sa likod ng isang upuan, nakalimutan. Hindi na ako muling naginit para sa kanila. May iba pang mga sandali, daan-daan sa kanila, tahimik na mga pag-insulto na hindi dumudugo ngunit nanakit pa rin. Isang beses kanyang itinuwid ang aking grammar sa kalagitnaan ng pangungusap habang binabasa ko ng malakas ang isang sulat mula kay Ricardo. Sa ibang pagkakataon ay nagroll siya ng mga mata nang dalhin ko ang sarili kong pie sa Thanksgiving. Sinabi niya baka masyadong maraming asukal para kay Sofia. Mga banayad na bagay na idinisenyo para magtunog tulad ng tulong. Idinisenyo para paliitin ako ng walang paghaharap. At si Miguel. Palagi siyang tumatawa ng kinakabahan, nagpapalit ng paksa o nagsasabi ng mga bagay tulad ng sinasadya niya. Ngunit alam ko kung ano ito. Maaari mong maramdaman kapag may naghihintay sa iyo na tumigil sa pagiging kinakailangan. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ay dahil sa henerasyon. Na hindi niya lang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng isang sambahayan sa iyong mga kamay sa loob ng 40 taon na hindi siya malisyoso, iba lang. Ngunit kahit na ang pagdadahilan na iyon ay naging manipis dahil sa isang punto ito ay tumigil na maging pagkalimot. Ito ay naging pagbubura. Dati akong may upuan sa kanilang sala, hindi maganda. Isang lumang armchair lang na kinuha nila mula sa aking den noong gusto nila ng isang cozy reading nook. Nakaupo ako roon sa mga pagbisita, kadalasan ay tahimik, nanonood kay Miguel at Sofia na nag-aaway tungkol sa kolehiyo o tumatawa sa isang palabas na hindi ko alam. Isang araw dumating ako at wala na ito. Nang tanungin ko kung saan ito napunta, ngumiti si Isabel at sinabing hindi talaga ito bagay sa bagong layout. Nag-alok siya sa akin ng upuan sa counter sa halip, sa isang bar stool na walang likod. Umupo ako ng 5 minuto, pagkatapos ay sinabi kong pagod na ako at umalis ng maaga. Hindi nila kailanman tinanong kung bakit. Iyon ang nangyayari, nakikita mo, hindi sa mga away kundi sa mga pagpapalit.
Ang iyong upuan, ang iyong casserole, ang iyong mga tradisyon, ang iyong espasyo, isa-isa, tahimik na nawala. At kapag sa wakas ay nagsalita ka, kapag sinabi mo, sakit nito. O, hindi ako komportable. Tinitingnan ka nila na parang ikaw ang nagbago. Sinabi nila, nag-react ako ng sobra. Sinabi nilang mali ang pagkaintindi ko. Ngunit nang ibaba ko ang mga kahon ng litrato, ang mga sinabi nilang kumukuha ng masyadong maraming espasyo at napagtantong nakalak ako sa labas ng isang bahay na binayaran ko, lahat ng ilusyon ay nabasag. Hindi lang ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang pagpapatalsik. Hindi mula sa ari-arian, kundi mula sa naratibo. Hindi na ako ang matriarch. Ako ay isang abala na hindi nila alam kung paano itapon ng maayos. Kaya sinubukan nilang patayin ako sa pamamagitan ng katahimikan at mungkahi. At nang hindi ito gumana, binigyan nila ako ng isang kondisyon, humingi ng tawad. Siguro inakala nilang matatakot akong mawala ang huling bahagi ng pagmamay-ari na mayroon ako. Ngunit iyon ang kanilang pagkakamali. Hindi ko kailanman natakot na mawala ang aking lugar sa kanilang bahay. Ang kinatakutan ko ay ang mawala ang aking lugar sa sarili kong kwento. At ang takot na iyon ay nawala na ngayon. Nagising ako ng 8:43 ng umaga. Walang alarm, walang ingay. Tanging ang uri ng paggising na dumarating kapag ang isang bagay sa loob mo ay nagpasya na habang ikaw ay natutulog. Madilim ang bahay at ang hangin ay may tahimik na kapayapaan bago ang madaling araw. Kung saan ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan, na parang alam nito na may isang bagay na magbabago. Umupo ako sa gilid ng kama ng matagal, nakatayo ang mga paa sa sahig, naghihintay na tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi sila kailanman tumigil, ngunit tumayo pa rin ako. Hindi ako nagkape. Hindi ko binuksan ang radyo tulad ng karaniwan kong ginagawa. Naglakad lang ako ng dahan-dahan papunta sa likurang pinto, lumabas sa porch at nakinig. Ang mga wind chimes ng kapitbahay ay gumagalaw ng walang hangin. May asong tumahol sa isang lugar sa ibaba ng block. Ang mga street lamp ay kumislap ang kanilang huling ilang sandali bago ang liwanag na dumating ay ginawa silang hindi na mahalaga. Naalala ko si Ricardo na minsang nagsabi sa akin, may pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at pagpapasya, natapos ka na. Sinabi niya iyon pagkatapos umalis sa isang trabaho na bumubura sa kanya sa loob ng 20 taon. Hindi ko siya naintindihan noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ako sumusuko sa aking pamilya. Tapos na lang ako mag-audition para sa isang papel na hindi nila kailanman balak na itapon sa akin. Tumawag ang realtor ng 9:09 a.m. sharp. Nakita ko siya online kagabi. Nasa kalagitnaan ng edad, may kumpiyansa ng ngiti, hindi masyadong masigla. Ang pangalan niya ay Miss Santos. At nang sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng isang taong hindi natatakot sa mga komplikadong sitwasyon, sinabi niya lang, kailan ko makikita ang property? Pagdating ng tanghali, nakatayo na siya sa aking sala, may hawak na clipboard. Maganda ang espasyong ito, sabi niya. Naglalakad mula sa isang silid patungo sa isa pa na parang isang babae na nakakita na ng libu-libong kusina at masasabi sa loob ng ilang segundo kung naglalaman ba ito ng mga alaala o mga plano lamang para sa pagkain. Matibay ang pundasyon, bagong siding, nakikita ko. Noong nakaraang taon, sabi ko, binayaran ng cash. Tumango siya. Seryoso ka sa pagbebenta. Kasing seryoso ng cancer, sabi ko bago ko napigilan ang sarili ko. Tiningnan niya ako ng mabuti, ngunit hindi nagtanong. Kailangan mo ng pre-inspection. May tao ako. Makakapagpa-picture tayo sa susunod na linggo. Tahimik ko itong ililista muna. Subukan ang market. Maliban kung gusto mo ng open house agad. Walang open house? Gusto ko ng mga buyer na humihingi nito, hindi mga estranghero na naghahanap na silipin ang aking mga drawer. Ngumiti siya ng bahagya. Naiintindihan ko. Habang sinusuri namin ang mga papeles, napansin kong napatingin ako sa paligid ng sala. Malinis ito, ngunit nagamit. Walang trendy, walang curated, mga piraso lang ng isang buhay. Isang buhay na hanggang isang linggo ang nakalipas, inakala kong tatapusin ko dito. Ngunit hindi ako nanatili dahil sa katigasan. Hindi ako nanatili
dahil sa pagmamalaki. Inakala ko lang na meron pa akong mas maraming oras para maging kailangan, oras para magkaroon ng halaga. Nagtanong si Miss Santos kung mayroon bang mga restriksyon na dapat niyang malaman. Title conflicts, debts, family disputes. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa joint ownership, tungkol kay Miguel, tungkol sa clause na nagpoprotekta sa aking karapatang magbenta. Bahagyang huminto ang kanyang panulat noong binanggit ko ang pangalan niya. Alam niya na ililista mo ito. Hindi pa. Hindi siya nagsalita. Isinulat lang niya ang kanyang numero sa telepono at inabot ito sa mesa. Tawagan mo ako, sabi niya, sa sandaling makipag-ugnayan siya. Nang gabing iyon nagsimula akong mag-empake. Hindi lahat, isang kahon lang. Nilagyan ko ng label na mga bagay na sa akin. Sa loob ay inilagay ko ang relo ni Ricardo, isang litrato namin sa unang taon ng kasal. Ang kanyang mga mata ay mapangahas pa rin. Ang akin ay tiyak pa rin. Isang koleksyon ng mga tula na hindi ko kailanman ipinahiram sa sinuman at ang susi sa isang bahay na handa na akong bitawan. Bumalik si Mir Santos noong Lunes ng umaga kasama ang isang lalaking nagngangalang Greg. Late 40s, mahinahon magsalita, may dala na leather-bound notebook sa halip na clipboard. Pre-inspection, sabi niya, hindi dapat tumagal ng higit sa isang oras. Binigyan ko siya ng malayang paggalaw sa paligid pinanood mula sa kusina habang tahimik siyang gumagalaw sa mga silid, tumatapik sa mga dingding sumusuri, sa ilalim ng mga lababo, sinusubukan ang mga outlet na parang binabasa niya ang pulso ng bahay. Sinubukan kong maging abala, pinunasan ng kalan, 2 beses na tinupi ang dish towel, ngunit walang naramdamang totoo. Ito ay parang nanonood ng isang bersyon ng aking buhay na tahimik na binabakbak. Bawat hakbang na ginawa niya ay nagluwag ng isa pang sinulid, hindi marahas, banayad, na parang ang bahay ay nagsimula ng bitawan ako. Naupo si Miss Santos sa mesa na umiinom ng kape na niluto ko dahil sa gawi. Mayroon akong ilang pares sa isip, sabi niya. Isang retired firefighter. Ang asawa niya ay isang school nurse na gustong mag-downsize, ngunit hindi masyadong marami. May mga anak sila. 2 grown-up na bumibisita isang beses sa isang buwan. Sila yung tipo na nagpapadala pa ng cards. Ngumiti ako sa sinabi iyon. Tumingin siya sa paligid ng silid. Mga lugar na tulad nito ay bihira na ngayon. Mga bahay na may mga kwento. Nararamdaman ito ng mga buyer sa sandaling pumasok sila. Minsan, ang mga kwento ay nakakapagod sa mga tao. Ang anak ko at ang kanyang asawa ay iniisip na ang kasaysayan ay nagdudulot ng kalat, sabi ko. Mahinang ibinaba ni Miss Santos ang kanyang tasa. Well, ang kasaysayan ang nagpapabenta ng mga bahay. Bumalik si Greg kasama ang kanyang checklist. Ilang tala, wala namang seryoso. Ang pundasyon ay matibay, ang bubong ay solid. Maliit na pag-crack sa banyo sa itaas, madaling ayusin. Ngumiti si Mrs. Santos. Ilista natin ito sa Huwebes, tahimik tulad ng iyong hiling. Kung may tamang alok na dumating, handa ka na bang kumilos ng mabilis? Tumingin ako sa paligid ng kusina sa bintana, kung saan dating nakatayo si Ricardo tuwing linggo ng umaga na umiinom ng orange juice. Sa lugar malapit sa kalan kung saan nabasag ang tile nang mahulog ni Sofia ang aking wedding china. Sa kabinet na may maluwag na bisagra na hindi ko kailanman inayos dahil hindi ito tila mahalaga. Handa na ako. Pagkaalis nila, naglakad ako sa bawat silid ng mag-isa, hindi para manatili, kundi para tingnan sila. Ang sala ay bahagyang naamoy pa rin ng cinnamon at lumang libro. Ang ilaw sa hallway ay kumikislap pa rin kapag tumatakbo ang dishwasher. Sa silid sa likuran, nakakita ako ng isang solong tsinelas sa ilalim ng kama. Isa sa akin, hindi tugma. Umupo ako sa sahig at hinawakan ito na parang isang litrato. Naramdaman ko noon, hindi bilang isang pag-iisip, kundi bilang isang kaalaman, minahal ko ang bahay na ito ng mas matindi kaysa sinumang iba pa. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Sofia. Hi Lola, iniisip ko lang, pwede po bang dumaan ako ngayong weekend para kunin yung mga lumang yearbook na nabanggit nyo para sa school project? Tiningnan ko ang screen ng matagal bago nag-type ng sagot. Palagi kang welcome, mahal ko. Huwag mo lang masyadong patagalin.
Hindi ko sinabi sa kanya na baka hindi na ang bahay ang sa akin sa panahong iyon. Hindi dahil hindi ko siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil ayokong maranasan niya ang pagkakasala na nakuha ng kanyang mga magulang. Pinatay ko ang telepono at kumuha ng isa pang walang laman na kahon mula sa closet. Nilagyan ito ng label na pasulong. Sa loob, inilagay ko ang titulo. Tumawag si Miss Santos noong Miyerkules ng hapon. Hindi ka maniniwala, sabi niya, at narinig ko ang pinipigilang excitement sa kanyang tinig. May bumisita sa property ngayong umaga. Alam kong hindi pa tayo nagkakaroon ng opisyal na pagpapakita, pero iginiit nila. Nakita nila ang labas noong weekend at agad silang na-in love at nagbigay sila ng offer, full price, no contingencies, cash. Hindi ako nagsalita sa simula, tinitingnan lang ang sulok ng aking mesa kung saan ang barnis ay kumipot mula sa mga tao ng mga siko at tasa ng kape at mabagal na almusal. Nagpatuloy si Ms. Santos. Tagalabas sila ng estado, native ng Oregon. Namatay ang anak nila 2 taon na ang nakalipas, nag-iisang anak. Naghahanap sila ng lugar na pakiramdam ay may tunay na laman, hindi bago, hindi nakaset up, nagamit na. Ang mga salita ay dumaloy sa akin na parang mainit na tubig. Kailan nila gustong mag-close? Tanong ko. Sa katapusan ng buwan kung papayag ka. Iyon ay nagbigay sa akin ng 2.5 linggo. Tumango ako bago napagtanto na hindi niya ako nakikita. Oo, sabi ko, gawin natin. Kinabukasan, nagpadala siya ng mga dokumento para repasuhin. Umupo ako sa kusina kasama ang Manila envelope na hindi nabuksan sa loob ng halos 1 oras bago ko ito binuksan gamit ang parehong kutsilyo na ginamit ni Ricardo para putulin ang mga tangkay ng rosas. Ang purchase agreement ay malinis, malinaw, matatag, at ang aking pirma ay magpapalaya ng 2 taon sa loob ng 2 stroke ng panulat. Pumirma ako. Hindi ako umiyak. Sa halip, pumunta ako sa closet sa hallway at kinuha ang kahon na may label ng mga bagay na sa akin. Nagdagdag ako ng 3 bagay pa. Isang grocery list sa sulat kamay ni Ricardo. Isang napkin na may mantsa na hindi kailanman natanggal mula sa huling family dinner bago umalis si Sofia para sa kolehiyo. Ang susi sa garden shed na itinayo niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay nagbukas ako ng bagong kahon, nilagyan ito ng label na hindi kasama sa akin at doon ko inilagay. Ang Live Laugh Love wall hanging. Pilit na ibinigay ni Isabel sa akin. Ang apron na binili ni Miguel mula sa isang malaking tindahan na may nakasabit pa ring price tag. Isang kandila na may pabango na kinasusuklaman ko, ngunit nagkunwari kong gusto dahil pinili ito ni Sofia. Nang gabing iyon, nagluto ako ng sabaw. Simple, tahimik na sabaw. Walang pangangailangan para sa dagdag na mga bahagi, walang pag-iisip kung sino ang maaaring dumating. Nagbuhos ako ng kandila, hindi ang ibinigay, at umupo sa mesa kasama ang sarili kong libro. Nasa kalagitnaan ng hapunan, tumunog ang doorbell. Halos hindi ko ito sagutin, ngunit nang buksan ko ang pinto, nakatayo doon si Sofia. Hoodie na nakatakip sa ulo, buhok sabon, mukhang pagod, ngunit mabait. "Hey Lola," sabi niya. Alam kong dapat sana'y tumawag ako. Hindi ko lang naramdaman na gusto kong kausapin ng sino man kundi ikaw. Sumandal ako para hayaan siyang pumasok. "Mga yearbook?" Tanong ko, ngumiti siya. "Iyon at lahat ng iba pa." Naupo kami sa mesa sa loob ng 1 oras. 2. Nagtanong siya tungkol kay Ricardo, tungkol sa bahay, tungkol sa lumang kahon ng resipe na madalas niyang pagbukas-bukasan noong bata pa siya. Hayaan siyang magsalita. Hayaan siyang maramdaman ito. Sa kalaunan, tumingin siya sa paligid at sinabi, "Kakaiba ba na mas nararamdaman kong nasa bahay ako dito kaysa sa kanila?" Nag-abot ako sa mesa at hinawakan ng kanyang kamay. "Hindi, mahal ko," sabi ko. "Hindi iyon kakaiba." Hindi niya kailanman tinanong kung bakit nawawala ang ilang mga larawan sa mga dingding. Marahil ay alam na niya, ang bahay ay hindi lumaban sa pag-empake. Akala ko ay gagawin nito. Akala ko ang mga dingding ay magiging mas mabigat, ang mga drawer ay mas mahigpit, na ang bawat bagay ay bubulong, "Huwag kang umalis," kapag hinawakan ko ito. Ngunit hindi, lahat ay sumuko ng walang pagtutol.
na parang kahit ang bahay ay alam na dumating na ang oras. Nagsimula ako sa linen closet, lumang tuwalya na naging malambot na ang kulay, mga kumot na manipis sa gitna. Pinanatili ko ang 3 set, idinonate ang natira. Wala na kasing ibang tao na dapat pahangain gamit ang mga matching pillowcase. Mas mahirap ang kusina, hindi dahil sa mga bagay, kundi sa mga ritual. Ang chip teapot na ibinigay ni Ricardo sa akin sa aming 10th anibersaryo. Ang casserole dish na ginamit ko para sa bawat holiday. Isang drawer na puno ng mga plastic container na nawawala ang mga takip. Ito ay hindi lamang mga kagamitan, sila ay scaffolding. Ang istruktura na sinandalan ko para gawing ordinaryo ang buhay kahit na hindi ito ganoon. Binigyan ko ang sarili ko ng pahintulot na umiyak minsan. Nakaluhod sa sahig ng kusina, hawak ang isang tasa ng kape na mayroon pa ring bahagyang outline ng hinlalaki ni Ricardo sa glaze. Ginagamit niya ang tasa na iyon tuwing umaga. Hindi ko ito kailanman hinugasan ng mahigpit, natatakot na baka mabura ko siya. Binalot ko ito sa isang tuwalya at maingat na inilagay sa kahon na may label na ang mga umaga. Kumuha ako ng mover, isang maliit na lokal na kumpanya, 2 lalaki na nasa 30s. Ang isa ay may back brace at tinawag akong Maam hanggang sa hilingin ko sa kanya na huwag. Sila ay mabait, maingat at mabilis. Hindi nagtanong nang itinuro ko ang stack ng mga kahon na may label na storage only. Nagload sila ng mga kasangkapan na pinanatili ko. Isang rocker, isang makitid na desk, ang paborito kong reading chair, at iniwan ang natira para sa pick-up ng donasyon. Hindi ko pa sinabi kay Miguel, hindi opisyal. Hindi pa siya lumalapit mula sa text tungkol sa pagbisita ni Sofia. Marahil inakala niyang mas ligtas ang katahimikan. Marahil ay inakala niyang ipagpapatuloy ko ito, ituturing na nasaktan lang ang damdamin at babalik sa aking sulok ng pamilya. Ngunit nagbago ang pamilya, hindi dahil umalis ako, dahil tumigil ako sa paghingi ng upuan. Ang bagong lugar ay mas maliit. Isang maliit na cottage na paupahan sa gilid ng bayan na may isang silid-tulugan, isang katamtamang laki na porch, at isang hardin na puno ng rosemary. Sa sandaling pumasok ako, naamoy ito ng lumang libro at cedar. Agad ko itong nagustuhan. Walang namatay doon. Walang nagtalo tungkol sa hapunan o nag-disinvite ng isang ina mula sa sarili niyang kusina. Malinis, tapat, walang laman, at sa akin. Sa unang gabi, umupo ako sa porch na may tasa ng chamomile. Pinapanood ang hangin na gumagalaw sa rosemary bush na parang nagsikscrub ito ng buhok. Walang mga ilaw sa kalye, tanging liwanag ng buwan at anino. Hindi ako nalungkot. Nakaramdam ako ng pagiging tahimik na parang lahat ng ingay ay lumabas para bigyan ako ng espasyo. Ang telepono ay umugong sa mesa sa tabi ko. Kinuha ko ito nang walang pagmamadali. Sofia. Dad saw the listing today. He's losing it. Wants to talk. What should I say? Tiningnan ko ang mensahe pagkatapos ay nag-type ng wala. Hayaan siyang maramdaman ang kanyang ginawa. Inilagay ko ang telepono at hinayaang patuloy na gumalaw ang hangin. Maingat na sinuri ni Atertino Reyes ang lahat, dahan-dahan, metodikal, na parang tinitimbang ang bawat salita bago ito sabihin. Nang marating niya ang linya na nagngangalang Miguel Reyes bilang co-owner, huminto siya at tumingala. Nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan? Tanong niya. Hindi naman talaga, sabi ko, naglalagay ng mga kamay ko sa aking kandungan. Linaw lang. Tama? Nag-type siya ng ilang keys sa kanyang computer, inayos ang kanyang salamin, at pinanatiling pantay ang kanyang tono. Mayroon kang bahay bilang tenancy in common. Ibig sabihin ang iyong bahagi ay sa iyo para gawin kung ano ang gusto mo. Maaari mong ibenta ang iyong interes o ang buong ari-arian kung sasang-ayon ang kabilang partido, o maaari kang gumawa ng mga legal na hakbang kung hindi sila. Ngumiti ako ng manipis at bihasa. Wala akong interes sa away at tayong Reyes. Gusto ko lang ibenta ang bahay. At ang iyong anak? Pipirma ba siya? Isinubsob ko ang isang papel sa mesa. Narito ang talaan ng bawat bayad sa mortgage na ginawa ko mula nang pumanaw si Ricardo. Narito ang loan na kinuha ko para bayaran ang graduate degree ni Miguel.
Narito ang kasunduan kung saan kami ni Miguel ay sumang-ayon sa sulat na may karapatan akong manatili sa bahay hanggang sa aking kamatayan o pagbebenta, alinman ang mauna. Sinuri ni Attorney Reyes ang dokumento. Ang clause na iyon ay nakakatulong. Sa teknikal na paraan, kung magpasya kang magbenta, hindi niya ito mapipigilan. Maaari siyang tumutol sa pagpapahalaga, ngunit hindi sa pagbebenta mismo. Tumango ako. Kung gayon gusto ko ng buong pagtatasa sa lalong madaling panahon. Magbabayad ako para mapabilis ito. Nagkalat si Attorney Reyes ng mga tala. Mayroon akong ilang magagandang appraisers na maaari kong irekomenda. Ngunit para maging malinaw, plano mong ibenta ang iyong family home. Hindi ako nagbebenta ng bahay, sabi ko. Nagbebenta ako ng karapatang burahin ako sa sarili kong buhay. Tumingala ulit siya pero hindi nagsalita. Attorney Reyes, sabi ko, nalakad mo na ba ang iyong kusina at napagtanto na ang bawat drawer ay naayos na ng ibang tao? Kumislap siya. Umupo ka na ba sa sarili mong mesa at naramdamang parang bisita ka? Hindi siya sumagot, hindi niya kailangan. Lumabas ako ng bangko, dala ang listahan ng mga appraiser at ang petsa na nakaset para sa Biyernes, araw mula ngayon. Naglakad ako papunta sa coffee shop sa tapat at umupo sa tabi ng bintana. Umorder ng tsaa, bagaman masyadong mainit para sa tsaa. Pinanood ang mga sasakyan na dumadaan. Isang notification ang tumunog sa aking telepono. Isang text mula kay Miguel. Sofia wants to visit this weekend. She misses you. Can you please not make things awkward? Walang apology. Walang tanong kung kumusta ako. Isang request lang na magpakabait ako. Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang aking contacts at nahanap ang pangalan ng isang abogado, si Ricardo. At ginamit namin para isulat ang aming unang will. At Attorney Reyes, mayroon pa rin sa negosyo, ayon sa website. Sumagot ang receptionist sa pangalawang ring. Graham and Bell Law. Ang pangalan ko ay Elena Reyes, sabi ko. Gumagawa ako ng mga pagbabago sa aking estate at gusto kong matiyak na mabilis at hindi mababago ang proseso. Nag-atubili siya. Hindi mababago? Wala akong interes sa mga pangalawang pagkakataon, sabi ko. Malinis lang, nag-schedule kami ng appointment para sa Lunes. Pabalik sa bahay, umupo ulit ako sa kusina, tumingin sa mga kahon, sa notebook, sa mga litrato. Sinabi nila na kailangan kong humingi ng tawad kung gusto kong makabalik sa bahay. Hindi nila inakala na ibebenta ko na lang ito. Hindi ko narinig mula kay Miguel kinabukasan. Walang tawag, walang text, katahimikan. Siguro inakala niyang umalis ako para magdamdam. Nagugugol ako ng ilang araw sa pagpapakulo sa aking kasalanan bago bumalik na may isang uri ng paghingi ng tawad. Palagi niyang minamaliit kung gaano katagal ako makaupo ng tahimik at kung gaano kalalim ang ibig kong sabihin sa isang bagay kapag nasabi ko na ito ng malakas. Ngunit hindi talaga ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa pagbabago, ang mabagal, tahimik na pagbura na nagsisimula sa maliliit na pagwawalang bahala. Na-overhear sa hapagkainan, na-exclude sa pagpaplano ng mga biyahe, naagaw ang remote mula sa iyong kamay na parang ang iyong mga kagustuhan ay nag-expire sa parehong taon na ang iyong driver's license ay nagsimulang magpakita ng mga kulubot. Iyon ang hindi kailanman naunawaan ni Isabel. Hindi ko siya kinamuhian dahil siya ay organisado o mapagpumilit o kontrolado. Kinamuhian ko siya dahil inakala niyang hindi ko napapansin ang paraan ng kanyang pagsulat muli sa silid, ang paraan ng kanyang paglipat ng mga litrato ng pamilya mula sa mga estante at pagpapalit ng mga ito ng neutral na sining. Ang paraan ng pagtawag niya sa kusina na kanyang espasyo, kahit na nag-bake ako ng 400 tinapay ng banana bread sa mga counter na iyon bago siya pumasok. Hindi mo napansin noong huli akong nag-set ng mesa para sa iyo. Hindi mo napansin noong tumigil ako sa pag-aalok. Hindi mo tinanong kung bakit ako natahimik. Pinahahalagahan mo lang ang katahimikan. Hindi ka gumawa ng isang malaking malupit na bagay. Gumawa ka ng isang daang maliliit na bagay. At sa bawat pagkakataon, pinatawad kita ng walang salita. Ibig sabihin nito ay hindi ka nagkautang sa akin. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat kolektahin, Miguel. Ngunit ang respeto ay, hindi na ako galit,
Tapos na lang ako magbigay ng sarili ko. Ingat, nanay. Ipinagpatuloy ko ang sulat, inilagay sa isang sobre at itinago sa likod ng isang drawer. Ang ilang mga katotohanan ay hindi para ipadala. Sila ay para lamang isulat upang sa wakas ay maaari mong itigil ang pagdadala sa kanila. Umalis ang tren sa istasyon pagkatapos ng madaling araw. Hindi isang malaking pag-alis, walang bulalakaw ng mga paalam. Isang banayad na pag-alog pasulong at ang tahimik na ugong ng paggalaw. Umupo ako sa tabi ng bintana, mga kamay na nakabalot sa isang thermos na ibinigay sa akin ni Sofia sa platform. Chamomile na may kaunting pulot. "Saan ka pupunta, Lola?" tanong niya noong umaga. "Patimog?" sabi ko, sa isang lugar kung saan hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Hindi siya nakipagtalo, niyakap lang ako ng mahigpit, inilagay ang tsaa sa aking bag at sinabi, magpadala ng postcard. Ang cottage ay hindi permanente, ang bayan din ay hindi. Alam ko iyon mula sa simula. Hindi ako tumakas para bumuo ng bagong kabanata na may nakapirming address. Kailangan ko lang ng espasyo para huminga ng walang alaala na nakaupo sa bawat estante. Kaya nag-impake ako ng magaan. 2 maleta, isang handbag at isang journal. Walang mga larawan, walang silverware na nakaset. Tanging ang mga bagay na sa akin bago pa man ako nagkaroon ng claim sa akin ng iba. Ang tren ay mahinang umugong. Ang ritmo ng mga rails na parang tibok ng puso na maaari kong hiramin pansamantala. Sa labas ng bintana, ang mga puno ay kumalat sa mga bukid sa mga bayan. Bawat blur ng tanawin ay tila isang pagbuga. Nakita ko ang isang babae na sumakay sa susunod na hintuan. Cardigan na kulay abo, mukha na malambot, may hawak na libro na kupas na ang pabalat. Umupo siya sa tapat na aisle at magalang na tumango. Hindi kami nagsalita, hindi namin kailangan. 2 oras na ang nakalipas, binuksan ko ang journal. Hindi yung tipo na iniingatan mo para sa drama o tula. Isang notebook lang na nahanap ko sa drugstore. Spiral bound. Hindi ka pansin-pansin. Ang unang pahina ay blanko. Sinulat ko, hindi ako pasanin. Pagkatapos, hindi ako backup plan. At sa wakas, hindi ako nagsisisi. Nagkaroon na ng masyadong maraming taon ng pagsubok na maging maliit, ng pagpapaliit sa sarili upang hindi makaramdam ng kasikipan ang iba, ng pagpigil sa mga opinyon, pagpapakamatay ng mga pagwawasto, paglunok ng mga damdamin na parang mapait na gamot na nilalayong mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nabubuo sa katahimikan. Ito ay nabubuo sa katotohanan, at ang katotohanan ay naroon ako sa bawat holiday, bawat sakit, bawat bagong trabaho, bawat pagsasara ng pinto, bawat pagkain na hindi nila ako pinasalamatan. Nagpakita ako. Tumigil lang akong makita. Ngayon kailangan nilang mabuhay kasama ang kawalan na yon, hindi bilang parusa, kundi bilang isang katotohanan. Nang huminto ang tren sa isang maliit na bayan sa baybayin, kalahating cottage, kalahating ulap, bumaba ako nang walang pag-aalinlangan. Wala akong reservasyon. Isang pangalan lang ang nakasulat sa isang tala mula sa isang babae sa simbahan na nagsabi, "Magugustuhan mo ang lugar na ito." Tahimik at walang nagtatanong. Tama siya. Natagpuan ko ang inn, isang na-convert na farmhouse na may lumang hagdan at makakapal na kumot at nagbayad ng 3 gabi gamit ang cash. Ang babae sa desk ay nagbigay sa akin ng susi nang hindi tumitingin sa aking edad o sa aking mga kamay o sa aking kakulangan ng mga bagahe. Room 4, bintana nakaharap sa dagat. Nang gabing iyon, naglakad ako sa baybayin sa mga sapatos na hindi praktikal, hinahayaang dumampi ang tubig sa aking mga bukong-bukong. Walang tumawag sa aking pangalan. Walang nagtanong sa akin kung saan ako nagpunta o kung ano ang plano kong gawin. Ang langit ay malawak na bukas at huminga ako na parang naalala na ng aking mga baga kung paano. Sa silid, umupo ako sa tabi ng bintana at nagsulat ng isa pang linya sa journal. Ang pag-alis ay hindi kapareho ng pagkawala. Dahil hindi ako nawala. Huminto lang ako sa paghihintay na maimbitahan pabalik. Nanatili ako sa bayan sa baybayin nang mas matagal kaysa sa pinlano ko. Ang dapat sana'y 3 gabi ay naging 12.
Hindi nag-abala ang innkeeper. Binigyan niya ako ng presyo sa off-season, binigyan ako ng mainit na tinapay sa umaga, at tinanong lang isang beses kung gusto ko ng kasama sa hapunan. Nang tumanggi ako, hindi na siya nagtanong muli. Ilang umaga akong naglalakad. Ilang hapon akong umupo sa porch kasama ang aking libro, binabasa ang parehong mga pahina ng paulit-ulit. Ilang gabi akong nagsusulat, hindi para kaninuman, para lang pangalanan ng mga bagay. Ang pagpapangalan ay palaging nakakatulong. Sumulat ako tungkol sa amoy ng lumang flannel shirt ni Ricardo, tungkol sa hugis ng bibig ni Miguel noong dati siyang tumatawa ng hindi iniisip, tungkol sa mga kamay ni Sofia, kamukha ko, mas bata lang at hindi pa nanginginig. Sumulat ako tungkol sa unang pagkakataon na naramdaman kong binabaliwala ako, at ang huling pagkakataon na sinubukan kong magkunwaring hindi ito masakit. At pagkatapos ay sumulat ako tungkol sa bahay, kung paano ko ito minahal at kung paano ito tumigil sa pagmamahal sa akin pabalik. Iyon ang pinakamahirap na bahagi na aminin dahil tayo ay tinuruan na maniwala na ang mga lugar ay nagtataglay ng ating mga alaala na parang mga museo. Ngunit hindi nila ginagawa. Hinahawakan nila ang mga ito na parang mga atik, nakasalansan, maalikabok, at kadalasang hindi maabot. At kung ang mga tao sa paligid mo ay tumigil sa pag-aalaga na buksan ang mga kahon, magsisimula kang magtaka kung ang mga alaala na iyon ay nagkaroon ng halaga. Nagpalipas ako ng masyadong mahabang panahon na kumakapit sa mga silid na nakalimutan ang aking pangalan. Ngayon hindi ko kailangan ng silid. Kailangan ko ng espasyo. Isang umaga, nagpunta ako sa post office at nagpadala ng isang maliit na sobre kay Sofia. Sa loob ay isang susi sa isang safety deposit box at isang sulat kamay na tala. Para sa araw na kailangan mong magsimulang muli, hindi dahil nabigo ka, kundi dahil tumanggi kang manatili sa isang lugar kung saan hindi ka nakikita. Walang legal na jargon, walang paliwanag. Mahahanap niya ang mga dokumento kapag dumating ang oras. Ang trust ay lalago ng dahan-dahan, tahimik, tulad ng babaeng gumawa nito. Dumating si Sofia muli sa susunod na Sabado. Sa pagkakataong ito ay may paper bag na puno ng scones at isang karton ng orange juice. Para sa iyong kusina, sabi niya, mukhang walang laman. Oo, sagot ko, ngunit sinasadya. Umupo siya sa maliit na mesa, malapit sa harap na bintana, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid ng espasyo. Cute ito, sabi niya. Tahimik, amoy libro at asin. Iyon ay ang mga cedar shelves sa lumang heating vent. Ngumiti ako. Mag-aayos din iyan. Hindi binanggit ni Sofia ang bahay. Ako rin hindi. Pinag-usapan namin ang kanyang mga klase, ang kanyang internship, ang lalaki na gusto niya ngunit hindi niya inaamin. Hinayaan ko siyang mamuno sa ritmo, nararamdaman na mas kailangan niya ang normalidad kaysa sa akin. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, tumingin siya sa kanyang juice at tahimik na sinabi, "Galit sila, Lola. Talagang galit." "Sino? Si Dad? Si Mom? Halos lahat si Dad. Sabi nila, hindi patas na bigla mo silang ginulat, na nagdadrama ka." Tumango ako, umiinom ng aking tsa. May karapatan silang maramdaman iyon. Ngunit tumingala si Sofia. "Hindi ka ba magpapaliwanag? Tulad ng sasabihin mo kung bakit." Ngumiti ako sa aking upuan. "Mahal, ang iyong ama ay hindi gusto ng paliwanag. Gusto niyang bawiin ko ang isang bagay na nagpapagulo sa kanya. Hindi iyon pareho." Tumingin siya ng may sakit. "Sinasabi ni Papa na sinusubukan mo siyang saktan, na pinarurusahan mo siya." Tiningnan ko siya ng maingat. "Calamity, kung susubukan kong parusahan siya, iiwanan ko siya sa mga property tax." Tumawa si Sofia. Ang uri ng tawa na nahuhuli sa iyong lalamunan. Ang uri na hindi ka sigurado kung okay bang makahanap ng nakakatawa. Nag-abot ako sa mesa, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko ito ginawa para parusahan ng sinuman. Ginawa ko ito para itigil ang pagpaparusa sa aking sarili. Napuno ng kaunting luha ang kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang kumislap. "May iba pa," sabi niya. Kumuha ng isang nakatuping sobre mula sa kanyang bag. "Dumating ito sa mail sa lumang bahay. Ayaw itong dalhin ni Mom, kaya kinuha ko.
Binuksan ko ito ng maingat. Ito ay isang final notice mula sa bangko, kumpirmasyon ng pagbebenta, talaan ng transaksyon, at verification form para sa paglilipat ng pondo. At nakakabit ang isang maliit na post-it note sa isang sulat na hindi ko kinikilala. Nais namin kayong kapayapaan sa anumang susunod na mangyayari. Ipinagsara ko ang sulat at inilagay sa tabi. Sasabihin mo ba sa kanila kung saan pupunta ang pera? Tanong ni Sofia ng mahina. Hindi, maliban kung magtanong sila. At kung magtanong sila, sasabihin ko sa kanila kung ano ang sa kanila. Wala nang iba. Mamaya ng hapon, naglakad kami sa hardin sa likod ng cottage, hindi nalinis, mabango, buhay. Kumuha si Sofia ng isang dakot ng mga sanga ng rosemary at binigkis ito ng isang ribbon mula sa kanyang backpack. Para sa iyong bagong kusina, sabi niya. Inilagay ko sila sa isang garapon na salamin sa tabi ng bintana, katabi ng pie plate at ang lumang timer na ginamit ni Ricardo noon para sa pagwind. At nang gabing iyon, tumawag ako sa bangko. Gusto kong magbukas ng trust, sabi ko sa manager. Para sa aking apo, buong halaga, pangmatagalang interes at protektado. Nagtanong siya kung gusto kong magdagdag ng anumang kondisyon. Isa lang, sabi ko. Hindi niya kailanman kailangang humingi ng pahintulot sa sinuman para gamitin ito. Ang unang mensahe ay dumating ng 8:17 a.m. Miguel. Ma'am, nakita ko yung listing. Kailangan nating mag-usap. Pagkatapos ay dumating ang isang tawag. Hinayaan ko itong tumunog at tumunog at tumunog. Pagdating ng 9 new, nag-iwan na siya ng voicemail. Hi ma'am. Look, I don't know what's going on. Hindi mo pwedeng basta na lang ibenta ang bahay. Iyon ang family home, ang bahay ko. Hindi mo man lang kinonsulta sa akin. Please call me back. Pagdating ng tanghali, naging mas matalas ang mga mensahe. Hindi ka makatwiran. Hindi ka ganito. Ano ang sinusubukan mong patunayan? At pagkatapos ay yung nagsasabi ng lahat ng hindi gaanong nagsasabi. Malaki ang naging bigo mo sa akin. Umupo ako sa aking maliit na porch na may isang tasa ng maligamgam na tsaa. Binabasa muli ang linyang iyon. Hindi sa galit, kahit hindi sa kalungkutan, kundi sa kalinawan. Dahil ang ibig niyang sabihin ay, hindi ka nanatili sa kahon na ginawa natin para sa'yo. Lumabas ka ng walang pahintulot. Hindi ako sumagot. Pagdating ng gabi, sumali si Isabel sa koro. Nagpadala siya ng isang mahabang structured na mensahe na parang nagsusulat siya ng isang formal na reklamo. Nauunawaan namin ang iyong sakit, ngunit ang mga desisyon na tulad nito ay nakakaapekto sa lahat. Maaari mo kaming isama sa proseso. Nagdulot ka ng kawalan ng katatagan sa istruktura ng pamilya at lumikha ng kalituhan para kay Sofia. Inaasahan namin ang higit pa mula sa iyo. Tumawa ako ng malakas. Hindi mapait, hindi malungkot, kundi taos-puso. Ang istruktura ng pamilya na kanilang pinag-uusapan ay 100 na sa maraming taon. Isang tulay na may mga tol na papunta lamang sa aking direksyon. Hindi nila kailanman tinanong kung ano ang kailangan ko, kung ano ang nararamdaman ko, kung masaya ako. Nagkunwari silang ang katahimikan ay pagkakontento, na ang presensya ay pag-apruba. Ngunit hindi ako isang estatwa sa larawan ng pamilya. Ako ay isang tao. At sa wakas, kumilos ako na parang isa. Binaliwala ko rin ang mensahe ni Isabel. Nang gabing iyon, habang lumalakas ang hangin sa labas at ang mga bintana ng cottage ay mahinang umuugong sa kanilang mga frame, tumunog ulit ang telepono ko. Sofia, pinindot ko. Alam nila ang tungkol sa trust, sabi niya ng mahina. Napapikit ako. Paano? Nagpanik si Papa pagkatapos maproseso ang title transfer. Nagsimulang magtingin sa mga bank alert marahil umaasa na ito ay isang pagkakamali. Nakita niya ang paggalaw, tinawagan ang bangko. Hindi sinabi ng manager sa kanya ang marami, ngunit nakakuha siya ng sapat. Hindi ako nagsalita. Nagalit sila. Ibig kong sabihin, hindi ko pa sila nakitang ganito. May sinabi ba sila sa iyo ng direkta? Wala. Nag-pause siya. Ngunit tinatrato nila ako na parang estranghero. Malamig si Mom. Si Dad ay patuloy na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, ito ang nangyayari kapag ang katapatan ay nasisira. Dahan-dahan akong bumuga ng hangin.
Hindi mo sila kailangang ipagtanggol. Alam ko, pero mahirap, Lola. May mahabang katahimikan sa linya. Pagkatapos ay bumulong siya, "Ginawa mo ba para sa akin?" "Ang trust. Ginawa ko ito para sa akin," sabi ko. "At isinama kita dahil lagi mo akong nakikita. Hindi mo ako ginawang maliit." Isa pang pause. Pagkatapos ay tahimik. "Salamat." Pagkatapos ng tawag, pinakinggan ko rin ang voicemail ni Miguel. Mukha siyang pagod, hindi na galit, malungkot lang, nalilito. "Hindi mo kailangang i-cut out kami, Ma'am. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko na hindi mapatawad. Ngunit kung ito talaga ang gusto mo, kung gayon ay wala nang masasabi pa." Hindi ito hindi mapatawad, naisip ko. Hindi lang ito hindi malilimutan. May pagkakaiba. Pumunta ako sa desk, kumuha ng notepad at nagsulat ng isang sulat. Hindi ko ito plano na ipadala. Kailangan ko lang itong isulat. "Mahal kong Miguel, pagkahapon bumili ako ng slice ng apple pie mula sa diner malapit sa pier. Umupo sa counter sa tabi ng isang retired nurse na nagsalita lamang tungkol sa jigsaw puzzles at sa kanyang matigas na pusa. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing. Hindi siya nagmamalasakit. Binigyan niya ako ng kanyang sugar packet nang hindi naguudyok at kumain kami ng tahimik na parang mga taong walang maitutulad. Nang maglaon, naglalakad sa gilid ng mabatong baybayin. Naalala ko ang sinabi ni Ricardo minsan pagkatapos ng isang mahabang away kay Miguel. Isa sa iilang away na talagang nagpaalis sa kanya sa silid. "Mayroon siyang katigasan ng ulo mo," bulong ni Ricardo. Ang tanging pagkakaiba ay alam niya kung kailan hihinto sa pag-aalala kung ano ang iniisip ng mga tao. Noong panahong iyon, inakala kong ito ay isang insulto na nakabalot sa isang papuri. Ngayon, alam kong ito ay isang propesya. Ang telepono ko ay tumunog lamang isang beses sa linggong iyon. Hindi kilalang numero, hindi ako sumagot. Wala na akong kailangang ipaliwanag. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang ngumuya sa katahimikan. Ang aking kawalan, ang pinakamalinaw na wika na aking sinabi. At alam ko nang walang drama o pagpapatunay na wala sa kanila, hindi si Miguel, hindi si Isabel, ang magkakaroon ng tapang na itanong ang tanging tanong na mahalaga. "Ano ang nagpapahinto sa iyo sa paghihintay sa amin na umunawa?" Dahil alam na nila ang sagot. Hindi lang nila inakala nakikilos ako. Ngunit ginawa ko. Hindi malakas, hindi malupit, lamang ganap. Hindi ko kailangan na kilalanin nila ang sakit. Hindi ko kailangan ng isang retroactive na imbitasyon pabalik sa fold. Kailangan kong malaman na maaari akong umalis nang walang dala kundi isang maleta, isang pangalan, at ang aking sariling kwento na buo pa rin. At nagawa ko ito. Nang gabing iyon, tumayo ako sa gilid ng karagatan at sinabi ko ang salamat ng malakas. Hindi sa sino mang partikular, kundi sa hangin, kundi sa aking sarili dahil hindi ako sumuko. Ang bahay ay nabenta noong Huwebes. Nag-text si Miss Santos para kumpirmahin. Natanggap ang pondo. Natapos ang deal. Ang mga bagong may-ari ay lilipat sa Lunes. Walang pagdiriwang, walang champagne, tanging isang malamig na kapayapaan sa aking dibdib, ang uri na kasunod ng isang mahabang hinihintay na hininga. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Hindi ko naramdaman na triumphant, naramdaman kong aligned. Pagkahapon, naglakad ako pataas sa isang makitid na burol sa likod ng inn. Hindi gaanong makikita. Mga damo, ilang puno na hinahampas ng hangin, mga sigal na lumilipad ng maluwag sa itaas. Ngunit sa tuktok ay may isang bench na nakaharap sa dagat, nakaukit na may pangalan na hindi ko nakikilala, at isang taon na naglaho na sa kawalan ng kakayahang mabasa. Umupo ako doon ng matagal, hindi nag-iisip, hindi naaalala, basta umupo. Ang langit ay malawak at maulap. Ang uri ng kulay abo na tumutupad sa pangako nito na manatiling tahimik. Walang banta ng ulan, walang pagbukas ng liwanag, sapat lang na katahimikan para mapansin ang sariling paghinga. At naisip ko, ito ang kapayapaan. Hindi rekonsilyasyon, hindi resolusyon, tanging espasyo para maging buo muli. Pabalik sa cottage, inalis ko ang huling mga kahon ko, inilatag ang kumot na ginawa ng ina ni Ricardo sa paanan ng aking kama. Isinabit ang aking robe sa likod ng pinto,
Inayos ang mga pampalasa na ginagamit ko pa rin. Cinnamon, thyme, kaunting rosemary mula sa bundle ni Sofia, at pagkatapos ay nagbuhos ako ng kandila, hindi dahil sa ritual, kundi bilang isang signal, isang paraan ng pagsasabi, ito ay sa akin. Ang espasyong ito, ang hangin na ito, ang bersyon na ito ng aking buhay. Umupo ako sa mesa na may tasa ng tsaa, at sa wakas ay nagsulat ako pabalik sa kanila. Hindi kay Isabel, hindi kay Miguel, kundi kay Sofia. Mahal ko, ang bahay ay wala na at ako ay narito pa. Iyan ang gusto kong maalala mo. Hindi tayo tinutukoy ng mga espasyo kung saan tayo pinapayagang pumasok. Tinutukoy tayo ng mga espasyo kung saan tumatanggi tayong paliitin ang ating sarili. Isang araw maaari mong makita ang iyong sarili na nakaupo sa isang silid kung saan walang nakakarinig sa iyo, kung saan ang iyong mga kwento ay binabaliwala at ang iyong katahimikan ay napagkakamalang pahintulot. Kapag dumating ang araw na iyon, gusto kong malaman mong mayroon kang pahintulot na umalis, bumuo ng mga bagong pader, magukit ng mga bagong pintuan, pumunta kung saan ang hangin ay hindi nangangailangan ng paghingi ng tawad. Palagi akong ipagmamalaki sa iyo, hindi dahil nanatili kang mabait, kundi dahil nanatili kang gising, dahil alam mo kung kailan ang kabaitan ay nagiging pagbubura ng sarili. Ang pera ay sa iyo. Ngunit higit pa roon, ang kalayaan ay sa iyo. Gamitin mo ito ng matalino. Gamitin mo ito ng may katapangan. Gamitin mo ito ng may kagalakan. At kung may magtanong kung bakit ka umalis, sabihin mo sa kanila na pinalaki ka ng isang babae na sa wakas ay ginawa rin ito. Mahal kita, Lola. Isinara ko ang sulat at inilagay ito sa tabi ng tipot. Pagkatapos ay lumabas ako sa gabi, ang simoy ng dagat ay mahinahon sa aking mukha. At sa unang pagkakataon sa mga dekada, wala akong dala. Walang mga inaasahan, walang pasanin, walang pangangailangan na ipaliwanag, tanging ako mismo. Buo, nagbubukas na parang isang tapat na bagay na naiwang nakalabas, na parang isang katotohanan na hindi na natatakot na sabihin, na parang isang babae na umalis sa bahay at hindi na lumingon pa. Kung ang kwentong ito ay nagdulot ng isang bagay sa iyo, kung naramdaman mo na ang pagiging maliit sa isang silid na minsan mong tinawag na tahanan, ibahagi ito. Sabihin mo sa isang tao, mag-iwan ng komento. Hayaan ang katahimikan na magtapos sa isang lugar. Hayaan itong magsimula sa iyo.